Isa sa pinakamalakas na aral ng kasalukuyang NBA season ay ang ipinakita ni Tyrese Haliburton pagdating sa assist. Marahil ay nagawa na niya ang kanyang obra maestra noong Sabado. Ang guard ng Indiana Pacers ay nagawa na marahil ang pinakamalupit na assist ng taon sa on the road laban sa New York Knicks, binago ang isang potensyal na double dribble patungo sa three-pointer sa pamamagitan ng isang malikhaing pagpasa. Sa pagtulak ng bola sa transition, tumigil si Haliburton sa perimeter na parang may balak siyang tumira ng three-pointer, humarap habang ang Knicks guard na si Josh Hart ay lumalapit sa kanya, pagkatapos ay ibinato ang bola sa board papunta sa kanya at ipinasa ito kay Pascal Siakam. Ginawa ni Siakam ang corner three-pointer upang tapusin ang highlight play. Kung ang mga secondary assist ay isang bagay sa basketball, karapat-dapat pag-isipan kung dapat bang may dalawang assist si Haliburton pagkatapos ng play na iyon. Sa kahit anuman, nagtapos si Haliburton na may 22 points sa 7 of 14 shooting kasama ang 12 assists at 3 rebounds sa isang 125-111 na panalo laban sa Knicks. Pagkatapos na umupo sa tabi ni Rob Pelinka, ang general manager ng Los Angeles Lakers, sa laro nila ng Biyernes laban sa New Orleans Pelicans, nanatili si Spencer Dinwiddie sa Southern California. Inihayag ng Lakers na pumirma ang guard ng kontrata noong Sabado ng gabi. Unang iniulat ni Shams Charania at Jovan Buha ng The Athletic na plano ni Dinwiddie na pumirma sa Lakers sa isang deal na nagkakahalaga ng $1.5 million para sa natitirang bahagi ng season pagkatapos niyang maklear ang waivers. Iniulat ni Dan Wojcicki ng Los Angeles Times noong Biyernes na pinaniniwalaang si Dinwiddie ay nagpaplano kung pipiliin ang Lakers o ang Dallas Mavericks. Nailipat si Dinwiddie ng Toronto Raptors na kumuha sa kanya mula sa Brooklyn Nets para kina Dennis Schroeder at Thaddeus Young bago ang trade deadline sa NBA noong Huwebes. Sinabi ni D'Angelo Russell sa mga reporter sa Los Angeles na makikilala nila si Dinwiddie ng mabilis. Sila ay mga kakampi sa loob ng 2 taon sa Brooklyn Nets mula 2017 hanggang 2019. Maaaring gumawa ng kumbinsing argumento ang Mavericks kay Dinwiddie. Naglaro siya para sa kanila mula Pebrero 2022 hanggang Pebrero 2023 bago siya na-i-trade sa Nets sa deal para kay Kyrie Irving. Ang 30-year-old ay nag-average ng 17.1 points at 40.4% sa 3-point shooting sa 76 games sa panahong iyon. Sa halip, sasali si Dinwiddie sa isang koponan ng Lakers na sinusundan ang Dallas sa standings ng West Conference. Ang pag-asa ay na mapapabuti niya ang 3-point shooting percentage, bagaman ang kahusayan na iyon ay hindi naging isang lakas para sa kanya maliban sa mga 12 months niya sa Mavs. Kung kailangan ni Dinwiddie na maglaro kasama ang isang elite passer na kumukuha ng maraming pansin mula sa depensa upang maging sa kanyang pinakamahusay bilang isang shooter, mahirap higitan ang paglalaro sa isang koponan na mayroong si LeBron James. Inaasahan ng Lakers na mapapataas ni Dinwiddie ang kanilang output sa opensa at mailalabas sila sa play-in mix. Ang kanilang 28-26 na standing ay pang-siyam sa West Conference, 2 laro sa likod ng Mavs sa number 8 at sila ay may 3.5 games behind ng Sacramento Kings para sa ika-6 na seed.